Aabot sa 12,000 pamilya ang kailangang ilikas sa Albay bilang paghahanda sa posibleng pagputok ng Bulkang Mayon. Kaya ang mga eskwelahan na gagamitin bilang mga evacuation center, nakahanda na. Balitang hatid ni Mariz Zumali. Bandang alas 10 kagabi nang itaas sa Critical Alert Level 3 ang Bulkang Mayon matapos makitaan ng mga abnormalidad. Ayon sa PHIVOLCS, may crater glow at pagdami ng mga bumabagsak na bato. Mas madalas din ang volcanic wake sa bulkan na ilan sa mga pamantayan para itaas ang babala. Mula nang itaas sa Alert Level 2 ang Mayon noong August 15, mahigpit nang binabantayan ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang bulkan. Yung Lavadong na una nating namataan noong August ay nagkakaroon na ng pag-apaw sa crater. Kung sakaling magpatuloy ito, ay wantong sa isang hazardous eruption. Nagpalabas na ng advisory ang PDRRMC para makapaghanda ang lahat. Nagsagawa na rin sila ng training sa mga LGU at barangay officials na mga maaapektuhang munisipalidad. May 20 barangay ang nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Kabilang dito ang ilang barangay mula sa Tabaco City, Malilipot, Daraga, Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Magpapatupad ng mandatory evacuation hindi lang sa 6-kilometer danger zone, kundi pati hanggang 8 kilometers mula sa bulkan. Aabot po ng 12,000 families ang kailangan po ilikas namin kasi inirekomenda po ng PHIVOLCS na pati yung extended 7, yung sinatawag namin 6 to 8 extended disaster zone, kailangan ilikas din. Nakahanda na rin ang mga paaralan na gagamitin bilang evacuation center. February 1, 1840, naitala ang pinakamalakas na pagsabog ng Bulkang Mayon. Aabot sa 1,200 tao ang lumikas at tumuloy sa simbahan ng Kagsawa. Pero hindi sila nakaligtas dahil nalubog sa lava ang simbahan. Ang nasisilayan na lamang ngayon ay ang makasaysayang kampanarya ng simbahan. Mariz Zumali, GMA News.